I'm Paula. I'm Pam, And we're Two Piece Chicks! Na nagbabalik para sa Episode 12! ang birthday episode. Ay, Birthday special. birthday special. Manual yung ano. Manual yung sound Manual yung sound effects. Ayun. Pero ayun, dahil pumasok na ang December, Yes. it means birthday na namin. Yes. Bukod sa Christmas at New Year's Eve, birthday na namin. So ano kami, magkakasunod kaming magkakapatid. Halos, Halos. parang 1 week apart kaming mag-birthday. So last week, ang may birthday si Kuya. November, Tapos, siya, 22. Tapos nga, This week, ako, December 2. Tas next week naman, si ako ate. naman, December 9. Oo, perfect Ano? 1 week yung pagitan namin ni ate. 7 days. 7 days kaming apart. Pero pag nagse-celebrate, sabay na. Sabay na, para tipid. Para tipidity. Tipidity ang ang celebration. Kasi speaking of celebration, baka pwede nating pag-usapan dito ang mga different celebration ng mga stages ng buhay stages ng buhay natin sa mga birthday. True. So, Iba-iba yan. yung mga memorable na birthday mo nung bata ka, yun ang gusto, yung una nating topic. Anong pinaka-memorable mo na birthday mo nung bata ka? Ito siguro na-share na namin, no, for context dun sa mga nauna naming episode. Mayaman po ang aming father. So, Grabe yung mayaman. Totoo naman. Sakto lang. Truly naman. Tsaka kasi, nung mga bata kami, super bongga talaga magpa-birthday. Tapos dun sa neighborhood namin, lahat ng bata invited. So, kami nun, super... Kaya nga hindi namin kilala Oo, pinapapunta. As in, para, very pinupuno yung, venue. Oo. Para ng mga bata. Kasi, din yun, gusto rin ni Daddy yung mga ganun na nakapagpasaya siya ng mga bata, mga ganyan. So, kaya pag birthday namin nun, tas may celebration, talagang invited lahat within at least 2-mile radius. Oo. Dun sa bahay namin. Lahat ng bata, hindi namin kilala. Nandun sa compound namin. Bali, na yun Nakikikain sila ng spaghetti. mga anak-anak ng mga employees ni Daddy. So, Saka yung mga doon, yung mga bata doon na mga batang yagit doon sa mga bata din doon na actually, kasi yung namin na yun, yung neighborhood namin dati, as in close-knit community siya, lahat magkakakilala. Yeah. So, ayun nga, doon talaga, kitang-kita mo pag mayroong may birthday. Oo. Kasi sa sobrang dikit-dikit ng mga bahay, alam mo kung sino may malakas na sound effects, alam mo kung sino may ganap. So, ayun, for the, punta talaga ang mga bata, talagang meka yung bahay namin pag birthday season naming magkakapatid. So, para sa akin, ang pinaka-memorable ko na birthday, yung 7th birthday ko. Alala ko yun. Kasi, may something ba yan? Feeling ko may something yan sa Filipino culture eh. Yung 7th birthday. yung first 7th. First, 7th. Debut. Debut 18. 21 hindi na, no? Hindi na gaanong big deal. Parang yung 18 na 60 na yung sunod. Grabe ang layo. retirement party. Yung pag-entry mo sa adulthood, tsaka yung pag-exit mo ng adulthood. Walang in between. Walang in between. Kasi yung in between, tatamarin ka na mag-birthday. Oo, true. Ayun. Pero di ba laging bongga pag 7? Oo, kasi tinanong ko yan actually nung umattend ako ng isang 7th birthday party. Tinanong ko yung isang mami doon. Sabi ko, ba't ang big deal ng 7th birthday? Kasi daw, nung unang panahon, parang bihira sa mga bata ang umaabot ng 7th birthday. Oh. Kasi hindi pa nga ganun ka-advance ang medicine, hindi lahat may access, ganun. Okay. So talagang sineselebrate nila na parang yung sa relationship na pag umabot kayo at a certain time kayo na forever. Parang ganun. Okay, so ganun, pag okay. umabot daw ang bata ng 7 years old, talagang he or she will lead a healthy life na. Okay, kumpleto na yung niya, brain cells niya? Parang na siya, out of the danger zone na siya, ganun. Okay, Parang, okay. pag nakaabot ng 7 years old. Okay. Yung first, syempre, understandable kasi first yun First, diba? Dapat talaga ipaghanda mo yun. Tapos yung 7th, ayun nga, celebration of life, ganyan. Okay. Tapos, so, hindi lang pala yun sa sa Filipino culture lang ba yun? Or feeling ko sa atin lang. kasi hindi masyadong advanced dito. Kasi third world country tayo. Oo. Okay.
Siguro, ganyan. Pero yung kasi explanation sa akin nung mami na tinanungan ko. Okay. Ayun. So, 7th birthday, alala ko yun kasi as a kid, hindi ako mahilig mag-dress. Hindi ako yung pretty na princess na bata. Ako, medyo tomboy ako eh. Tomboy ako nung growing up. So, nung 7th birthday ko na yun, na-engganyo ako mag-dress kasi ang ganda nung dress na binili ni mama. Naalala ko siya na button down na dress, mahaba. Tapos combination siya ng beige, may konting blue, tapos red. Tapos may stripes yung skirt. Ganyan. Tapos meron pa siyang teddy bear dito na parang, I'm not sure kung print or embroider. Basta may teddy bear, ganyan. Ang gandang-ganda ako dun sa, gandang-ganda ako dun sa dress. Tapos, ang itsura ko pa kasi nun, sikat nun si Sarah ang Munting Prinsesa. Ang paborito nating Mars na si Camille Prats. Paborito natin Mars. Ang paborito nating Mars nun as Princess Sarah. Parehas kami ng haircut. As in yung hanggang dito, shoulder length. Tapos may bangsang straight na gano'n. Ganyan. Kaya feel ko talaga na Princess Sarah ako nung time na yun kasi nakadress everything the 7th birthday. Napapadala ka sa Inglaterra. Napapadala ko sa Inglaterra ni Papa para turuan mag-friendship si Minchi. Ay, sorry. Muntik na naman. Ayun. So, memorable sa akin yun kasi naalala ko may clown nun eh. Mayroong program. Tapos may mga clown na nagpa-perform, nag-magic sila ganyan. Tapos naluka ako dun sa mga magic nila kasi buwis buhay. Naalala ko yung isang clown, kumuha siya nung mahabang pako, yung ganyan, kahaba. Tapos pinukpok niya sa ilong niya, girl. As in, alam mo yung nakikita mo talaga na namumula yung mata niya, naluluha-luha na siya, pero wala namang lumabas na dugo or anything. Ewan ko kung trick pa ako yun or whatever. Pero naipasok niya, naimartilyo niya sa ilong niya all the way. Tapos yung mga bata parang, wow. Ako nung natatakot, oh my God, nasa utak niya na ba yung yung pako? Tapos, ayun, hinila naman niya, okay naman, buo pa rin naman. Siguro trick pa ako siya. Ayun. Tapos, naalala ko nun yung cake ko, yung mahaba siyang, yung rectangular na Goldilocks. Tapos meron, yung cake topper niya is may princess na nasa taas ng staircase. Ganyan. yun yung cake ko. Tapos, ayun, tuntua ako kasi ang daming bata nun. Tapos, kompleto yung mga pinsan natin nun sa mami side. Andun sila Ate Ne, sila Ate Marian, ganyan, sa Ate Nikki, Reggie, sila Roy, ganyan. Super saya kasi yung namin, sa growing up kasi yung mga cousins namin sa mother side, mas namin sila, mas ka-close, ganyan. Kasi kami magkakasama pag summer, ganyan, para talaga namin sila mga kapatid din. Ayun, nung birthday na yun, sobrang saya. Ayun nga, core memory yung si Kuyang Clown na nagpako ng ilong niya. Diyos ko. Yung mga bata nagpapalakpakan. Ako nai-stress ako sa kanya nung time na yun. So that's one of the things that made it memorable. Tapos ayun nga, doon ko unang na-feel yung pagiging princess. May ganyan na, it's nice to be a girl pala. Yung mga gano'n. So ayun, yun yung memorable childhood birthday ko. Birthday mo ba yung may production number ng Larger Than Life? Christmas party. Company Christmas party yun ni Daddy. Christmas party. Or birthday ni Daddy. Hindi ko alam. Pero kasi, most kasi ng mga birthday celebration, doon lang ginaganap sa compound namin. Doon sa bahay namin. Kasi, yung bahay namin sa Taguig is yung combination siya nung company ni Daddy. Merong building si Daddy doon. Tapos, yung kalahati nun is yung bahay namin. Bahay namin talaga. So, tas meron lang parang grounds sa gitna. Yeah. Tapos, yung half-court na basketball. Tapos, yung mga celebration, dun lagi ginaganap. Yes. So, parang nagmi-mix-mix yung birthday namin, yung mga Christmas party. Company ganap ni Daddy. Oo, tapos yung birthday ni Daddy din. So, pag birthday nga ni Mama, yun, company outing yun sa beach. Ay, diba? oo, kasi summer yun eh. Oo. Kasi hindi ko naalala na nag-birthday party tayo sa Jollibee or yung sa kiddie party. Kiddie party. Wala. Parang hindi, no? Never. Parang hindi. Laging doon kasi lagi sa namin. Sa bahay namin. And hindi ko maalala, parang hindi na sinelebrate yung yung 7th party ko ng ganun kabongga. Kasi feeling ko baka, yung anak ko naman na una, na-survive naman niya yung 7th. Okay na yan. Okay, yung ibang anak ko, kaya na nila. Hindi, baka ganun. Pero hindi ko kasi maalala. Or siguro nagmi-mix-mix na siya sa ko. Sa utak ko yung birthday ni kuya.
Tas yung, yung Kasi sa pamilya birthday mo natin nga. dati, 'di ba, big deal talaga ang birthday. Oo. Tapos yung naalala ko na laging merong clown. Laging merong clown. Tas merong year na merong mascot. merong nirent na mascot. Tapos, hindi ko alam kung birthday mo yun, or birthday ko, or birthday ni Kuya. Basta merong mascot. Definitely not mine kasi ayoko ng mascot. Kasi at that ayaw time. niyang Takot ako sa mascot. lumabas. Takot siya sa mascot. Feeling ko kasi dudurugin nila ako. Pero Ang ako laki nila din, ako din takot ako sa clown. Ikaw sa clown naman. Takot ako sa carry clown ako sa dati. clown. Takot ako sa clown dati. Tapos, nakita ko sila na nagbubura sila ng makeup. Okay. So, parang, Na-humanize tao sila. lang pala din sila. Kasi, syempre, pag makikita mo sila sa birthday party, naka-clown costume na sila. Ganon. And ngayon kasi medyo nakakatakot na ang mga clown dahil nga sa mga movies. Pero nung time na yon, hindi pa naman uso yung mga ganong mga horror wala character. pang killer clown no. Oo, wala pa. Party clown lang. So yun mga party clown, usually 3 or 2 sila na na clown. Tapos nung time nga na naalala ko, merong kaming mascot. Hindi ko lang alam kung anong itsura ng mascot. Parang teddy bear ba siya? Or basta mascot, nag-rent din ang mascot nung time na yun. Tapos yun nga, parang takot nga ako sa clown. Mas takot ako sa clown kasi parang mas nakakatakot yung itsura nila for me. Imbis na yung malaking teddy bear lang, di ba? So, tapos parang ayaw ko nga silang tignan. Pero natutuwa ako sa mga magic trick nila and all that. Tapos, nakita ko sila na nagbubura sila ng makeup after ng party. Tapos doon ko na-realize na, tao lang din pala yan sila. Nagme-makeup lang sila. So, yun na, hindi na ako natakot sa clown ulit. Kaya, yun, hindi ko na maalala kung kaninong birthday yun and all that. Pero, ganun, halo-halo na din kasi nung bata, yung mga birthday party. Kaya parang wala akong memorable. Ang mga naalala ko lang is, yun nga, laging ang dami-daming tao, na hindi namin kilala yung mga bata. Tapos, pag tinitingnan namin yung mga pictures, sino to? Siguro baka 5 or 6 lang doon yung mapopoint namin na kapitbahay namin na kilala namin. Oo, true. Tapos talaga siya, parang siyang block party. True, block party. Ang daming tao, tapos hindi namin kilala, tapos ang daming paluto, ganon. Tapos, naka-open lang kasi yung gate namin nung pag may mga birthday party na ganyan. So, kahit sino actually pwedeng mag-gate crash. Pwede pumasok, makikain sa mga party. And walang issue yun kay daddy din. Kasi siya, for an Ilocano, very galanted siya. True. Yung daddy namin. Kaya kahit sino, papasukin mo dyan, pakainin mo. Sa lahat ng celebration, hindi lang birthday. Like kahit New Year, Pasko, Fiesta, sa Taguig, laging naka-open lang yung gates namin. Kaya parang ako personally, hindi ako sanay kapag merong, nung mga time na yun, hindi ako, parang unusual para sa akin na kapag may, kunyari kung Pasko or may fiesta or may celebration, na konti lang yung handa. Kasi, bakit Tapos parang, kasi nga kami lang family ang kakain. Hindi katulad kasi dati lahat halos lahat sa... Pero talaga very bahay ng barangay captain talaga yung bahay namin nun. Kasi sentro siya. Welcome ka talaga. Welcome everyone talaga. Kasi hindi siya, yung food, hindi siya nilalagay dun sa loob ng house namin. Doon siya sa labas. Naka-buffet style siya dun. Nakalatag siya. So, kuha ka lang. Ayun, ganun. Kahit mga birthday party, si mama din, hindi nagpapakater eh. 'Di ba? Si mama lang din ang nagluluto lahat. Si mama ang chief cook, tas marami siyang assistant doon na mga pag sa birthday. Tita-tita namin, mga ganyan, pinsan-pinsan. Oo. So, ang next na natin na yung next na stage ay 18 na yung sunod, 'di ba? Oo, 18. Ayun na, pag-usapan natin yung debut mo na ayaw mo. Talaga super nagtampo siya dito sa debut na to. Kasi yung debut ko talagang pinush ni mama. Ako talaga ayoko kasi yan ba yung first birthday mo na wala si daddy? Yes. Yun, oo nga. 2005. Hindi malayo na to. Malayo na ba? Kasi 2008 yata ako nag-debut. Okay. 2008 na. So ayun, parang nung time kasi na yun, unang-una kasi
dun yung kasagsagan ng body image issues eh. Ayoko nang nagga-gown. Ayoko nang nagde-dress, ganyan. Siguro yung last time na na-appreciate ko yung dress, yung 7th birthday ko nga. Kasi ang ganda ng fit sa akin, ganyan. Tapos syempre dahil bata pa ako, wala pa akong body image issues, ganyan. Nung time na yun, super aware na ako kung gaano ako kapangit tingnan kapag hindi maganda yung fit ng damit, ganyan. So, ayun, nung time na yun, si mama, ewan ko dahil ba hindi siya nakapag-debut herself, kaya bet niyang ayun, parang super push siya na mag-debut ako, ganyan. At talagang pinadecorate yung grounds ng bahay namin. Para siyang hotel. May caterer, may mga waiters, tapos may gazebo. May gazebo, balloon arch, kompleto the whole shebang na doon time talaga na yun, siguro nagigilty na lang ako kasi ang effort na ni mama. Parang, sige, push na ang parang... Hindi kasi siguro ikaw kasi yung first na mag-18 sa siguro, mga anak niya. Siguro, ganyan. Alam mo naman ang mga mother na ganyan, competitive sa mga ganyan. So, ayun, okay, sige. Sige na, go. Tapos, ayun nga, na-stress din ako dun sa invitations, ganyan, paghahanap ng treasures, candles, roses, ganyan. Escort pati. Escort pati. Diyos ko, sabi ko, oh my God, parang hindi lang pala yung dress yung problema ko, parang ang dami pang ibang gagawin, ganyan. Diyos ko, parang, feeling ko, sa sobrang slightly traumatized ako dun sa experience na yun, ayoko nang ikasal, ayoko magplano ng wedding, Diyos ko po. Kung yung debut, sobrang halos makalbo na ako sa stress. Paano pa yung kasal? So, ayun, sabi ko, sige, nagpagawa naman ng gown. In all fairness dun sa gown, siya ay maganda naman. Maganda, kulay blue. Kulay royal blue na corset top. Tapos, A-line lang siya, as in mahaba lang na ganun. Tapos may beads, ganyan. Mukha silang, in fairness siguro to an untrained eye, mukha silang Swarovski crystal. Sobrang ganda. As in, nung sinuot ko na siya, sige, medyo nag-bulge lang ng konti yung tiyan ko, may ganyan, hindi kanaya nung higpit ng corset. Pero carry na, maganda. Carry na. Oh, I felt beautiful naman at that time nung lumabas ako doon, ganyan. Oo. So, ayun, maganda yung debut, ganyan, ang daming umattend. Umattend din yung friends ko from college, ganyan. Mga newly tropa lang kami noon eh. Tapos, the fact na nahila ko sila sa Lower Bikutan, talagang, super achievement yun for me. Tapos, masaya naman yung party, ganyan. Tapos, ang nag-host yata nun, si Ate Nelsie. Tama Hindi ba? ko na maalala. Or meron tayong hinire na host talaga, ganyan. Pero naalala ko kasi, nagsalita din si Ate Nelsie. Siguro yung sa na yun. Sa yung, candles siguro, or treasures. Candles or treasures, ganyan. So, ayun, nakakaano pa rin no? Na-enjoy ko naman siya. Sige, aminin natin na pilitan lang tayo. Pero at the end naman, it's a great memory din naman for me, ganyan. Tapos, ayun. Wala na siya nasabi. Pero naalala ko yung na yan. Yung birthday mo na yan. Kasi, matching yung dress namin, guys. As in match, parehong-pareho, magkaiba lang ng kulay. Yung suot ko nun is purple. Yung sa akin. Tapos, same siya na kung pagpapalitin kami ni ate, mukhang ako din, magde-debut din ako. Parang ganon. So, naalala ko nun, sa kami, sa Makati Cinema Square kami nagpagawa. Di ba? Yung lumang building. Tapos, parang doon kami nagpasukat ng damit. Tapos, yung stage nga, inayos yung stage. Tapos, merong mga candles, magme-message, ganun. Tapos, mga tito-tita, nandun lahat. Doon lang din yun sa bahay namin sa Taguig ginanap, yung venue. Inayos lang nila. Inayos lang. Ayun. Tapos, parang medyo inggit ako nun eh. Kasi, sa aming dalawa, mas ako yung may gusto nung ganong party na yung magde-debut, magde-dress, ganun. Kasi ako nga yung mas maarte sa aming dalawa. So parang, si ate nag-debut, ako hindi. Pero yun, nung time na yun, pinapili ako ni mama actually. Kung i-throw niya ako ng birthday party like that, ng debut, or bibilan niya ako ng laptop. At syempre, ang pinili mo ay laptop. Kasi parang naisip ko rin, practical na lang din. Kasi at the time, papasok na, magka-college na ako noon nung time na yun. So, parang inisip ko, parang mas magagamit ko ng mas matagal yung laptop
Kung laptop yung pipiliin ko. So sabi ko kay mama, bili mo na lang akong laptop, ma. Sabi ko. Tapos kain na lang tayo sa labas or luto lang konti, ganyan, para ma-celebrate lang yung birthday, ganun. Kasi parang naisip ko din, parang nakaka-stress din yun. I-invite ka ng mga tao. True. Kaya parang naisip ko, mas practical na mag-laptop na lang ako. At least nagamit ko pa sa Ragnarok. Diba? At nagamit mo siya for the whole college, buong diba? college, buong college ko siya. Actually, kahit after, nagamit ko pa siya. Sobrang tagal nun. Yung Lenovo tagal, na yun. Lenovo yun, diba? Lenovo. So, ayun, yun yung yung memory ko nung 18th birthday. Pero for me, ang pinaka-memorable ko na birthday yung ganyang time, yung mga teenage, yung bago ka maging adult, is yung huling birthday party natin sa bahay namin sa Taguig. Hindi ko alam kung ano yun. 21st birthday ko yun or 20 ako nun. Yung ba yung Project X Taguig? Project X Taguig. Oo. Okay. Uso nun, nung time na yon yung Project X. Yung movie na Project X. Movie na Project X. Yung parang nagpa-party-party lang sila. So, naggumawa kami ng sarili namin. Tas ang tawag namin is Project X Taguig. So, joint birthday yon, birthday ko tsaka yung triple birthday. Hindi. Nauna yung birthday ni Kuya eh. Okay. Sa ating dalawa. Meron pang mas naunang Project X Taguig yung sa birthday ko, birthday naman nila ni Kuya. Mas malala yun. Yun mas malala yun kasi syempre puro mga... Yun talaga parang Project X talaga siya. Oo, totoo. Tapos yung mga yung mga friends si Kuya na na rin namin, brothers from another mother na rin namin. Grabe talaga ang nila, ang mga kaganapan nila nung night na yun. Pero ang ligalig nila nun. Pero for me, memorable din yung birthday party natin na yun. Kasi ang nag-organize nun at nag-throw nun si Kuya. Si Kuya ang nag-plan nun for us. Kasi nga, ganun yung ginawa niya dun sa birthday niya. Tapos, ang nangyari nun is yung year na rin na yun is mag-move out na kami dun sa house, dun sa bahay namin na yun. Kasi nabenta na siya. So, parang sa amin, okay lang na matrash siya. Kasi, or may masira, ganyan. Kasi aalis na kami doon the next year, early next year. So, joint birthday yon, birthday mo, tsaka birthday ko. Tapos, pero, lahat ng kaklase ko, hindi naman mas lahat. Maraming sa'yo. Mas marami sa akin. Oo. Kasi, pero nandun naman sila Sydney, sila Dwight nandun. Pero hindi sila katulad ng sa inyo, nag-stay all night. Oo. So, ang ginawa nun ni Kuya is, nag-rent siya ng mga beer pong tables. Beer pong tables, tapos meron isa kaming malaking drum na puro Red Horse. Tapos merong bloke ng yelo. Tapos meron kaming keg. Meron kaming beer bong. Very Project X talaga. Oo. As in, tapos free-flowing yung Red Horse namin noon. Kasi meron kaming supplier ng Red Horse at saka nung keg. So, nandun lang siya, nakasetup lang siya, tapos merong 3 beer pong table dun sa grounds na nakasetup. Tapos yung pagkain nandun sa kusina, ay dun sa dining namin, so pwede kang kumuha. Tapos, naalala ko nun, sabi sa akin ni Kuya, magre-rent ako ng beer pong tables, pero hindi ako magre-rent ng chairs. Kasi gusto ko yung ayoko yung mga nakaupo lang. Mingle. Oo, ayaw niya yung nakaupo lang kayo sa isang table. As in Project X style talaga. Na lahat kayo umiikot, ganyan. Oo, tapos may sarili kayong mga red cups, ganyan. Tapos yun, nalasing naman din yung ko. Tapos, ang maganda nun is yung mga ibang friends din ni Kuya is pumunta. True. Dun sa birthday. Kaya parang sila din, nilasing din nila yung mga bisita namin. As in, talaga, alam mo, so, nabasag ako nun eh. As in, maaga akong nalasing. Nag-blackout talaga ako na parang kalahati ng memory ko is kunento lang sa akin. Kasi kung anong nangyari nung night na yon. Tapos naalala ko nun. Basag talaga. Basag na ako. Tapos, si Jackie, yung best friend ko, inaalagaan niya ako. Tapos nandun ako sa CR. Nakaganyan ako sa toilet. Nakaganyan ako sa toilet. Tapos hinihilamusan niya ako gamit yung tubig ng toilet. Oh my God! Seryoso? Oh my God! Yung memory ko kasi is parang nandun ako sa toilet kasi nga sobrang lasing na ako. Either yung kamay ko is nalalaglag dun sa toilet, tapos ginaganon ko yung mukha ko, or hinuhugasan niya ako gamit yung tubig ng toilet. Hindi ko na maalala, pero ganong level. Ganun ka-epic. Oo, ganong level ng basag. Tapos naalala ko nun, meron akong mga batchmate
sa college na gate crash nung party ko na yun. Na parang merong 2 tao na hindi ko in-invite. Pero nandun sila. Pero okay lang naman, walang problema. Kasi as long as nag-enjoy kayo, okay, sige, fine. Go, punta kayo dyan. Pero ang sa akin lang, grabe, layo nung narating nyo hanggang Taguig. Di ba? Nag-gate crash kayo ng party. Pero yun, sobrang memorable nung party na yun na never namin yun na-recreate. Oo, true. Kasi the next year, nag-Project X Paranaque pa kami eh. Oo, pero hindi na siya kasing epic. Hindi na siya kasing epic. Kasi nung time na yun, si Kuya is nasa ibang siya, nag-out of the country siya. So, hindi niya kayang i-throw yung party for us. So, yun ang pinaka-memorable ko. Kasi kahit yung mga friends ko nun, parang hindi ko na nga alam kung paano sila nakauwi eh. Kung paano sila paano sila nakarating, of course, is sinundo namin sila, sinundo nila Kuya. Pero nung hindi ko na naalala kung paano sila umuwi, saan sila natulog. Kasi nung time na yun, parang sa lahat ng parte ng bahay namin may natutulog eh. Kalat-kalat. As in, meron nasa pinto, meron nasa may CR, nasa meron sala. Sa sala. Oo, meron sa kwarto. Humarap na lang sila ng spot, tas dun sila humiga. Natulog. Meron akong isang friend nun na siya, natulog siya sa basang floor. Oh my God! Pagising niya, basang-basa yung damit niya. Kasi basa yung floor na tinulugan niya. So, sobrang basag niya. Grabe talaga. Sobrang memorable yung birthday na yun for me. Panoorin nyo yung Project X para alam nyo yung context para na sinasabi namin. yung context. Ganun. Nakakatawa. Oo nga, ang epic nga. Tapos sabi pa nga ng friends ko, yung isang friend ni Kuya, parang, di ba, dumating nga sila, tapos sila yung nagpapaano ng beer bong, ganun. Yung isa sa mga friend ni Kuya, ang tawag nila Jesus. Bakit? Hindi ko alam. The next day, sabi niya, Paula, nakilala namin si Jesus. Sabi ko, ha? Okay. Jesus. Si Bunso, tinatawag nilang Jesus. Yung friend ni Kuya na yung isa. Yung kalbo ba yun? Yung kalbo ba yun? Si Bunso. Si Bunso. Bunso. Okay. Yun, bakit Jesus? Hindi ko alam. Siguro dahil siya yung nag-hype nung party. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yun nga half napaisip ako tuloy kung merong Jesus tattoo si Bunso. Di ba tattooed siya? Hindi ko alam. Okay. Shoutout sa'yo, Bunso. Oo, sabi ko nga sa'yo, half ng memory ko dun, kurento lang sa akin. Kasi maaga akong, nabasa. Kasi naalala ko nun, yun yung party ko na na break kami nung boyfriend ko ngayon. Tapos, ngawa ako ng ngawa, iyak ako ng iyak. Nung nalasing ka. Nalasing ako. Tapos, nagalit sa akin si Kuya. Sabi niya, pag hindi ka tumigil umiyak, papauwiin ko lahat ng bisita mo. Tigil party. Tigil party. Sabi niya, iyak o party? Sabi niya sa akin, party! Sabi ko. Tapos umiiyak ka mo, party! Tapos yun. Tapos nalasing na ako. Pagkatapos nun. Ayun yung pinaka-memorable na ayan na. Papunta na tayo sa yung adulting na birthday parties as an adult. Ay, meron pa pala ako isang memorable party nung college to nangyari, ganyan. Tapos, ito yung time na lahat kami stress sa thesis. Kasi thesis, fourth year, thesis thesis season. Lahat kami stress kasi parang yun yung time na pag hindi ka na-approve, hindi ka gagraduate. Parang pag hindi pumasa yung thesis mo, hindi ka gagraduate. So, ayan. Sa lahat yan o sa isang subject lang? Yung thesis na subject. May ganun. Wala kasi kaming thesis wala kayong thesis. Oo. Okay yun. May yung thesis na subject. Kasi ang thesis namin nun kasi kailangan experimental na thesis. Tapos, ayun. So, pag bumagsak ka dun, as in, hindi ka ma-march ng April. April na ng graduation namin. So, ayun, naintindihan ko naman, okay, lahat ng tao, busy, ganyan. Pero nung birthday ko kasi, lahat ng tao dinedma ako, girl. Talaga? Walang nakaalala. Or siguro, parang iniisip ko pa nung time na yun, ay siguro nagkukunwari lang sila. Tapos may surprise to pagkatapos. May character moment. Feeling ko nun, sila, yung ako yung sentro ng mundo nila nung araw na yun kasi birthday ko. Walang nangyari. Sadyang talagang nakalimutan nila yung birthday ko. At least ito yung mga kaklase ko yung mga kaklase ko, ganyan. Kasi sanay na akong maging big deal sa kanila kasi class president ako parang ganyan. Ako dapat ang bida sa universe nyo. Ayun, siguro nung time na yun. Tapos ayun nga, medyo tampo, ganyan.
hindi ako pumasok ng classes after lunch. May 2 klase pa ako after lunch. After lunch, na dumaan yung lunch na parang wala lang. As in, walang nag-happy birthday, ganyan. Walang gano'n. Hindi na ako pumasok. After lunch, dumiretso ako ng dorm, natulog ako. As in, nag-off ako ng phone, deadma. Sobrang wali. Tapos nung gabi, sa dorm, gabi, 9 o'clock to, may tumatawag sa akin na isa kong friend, si Tukay. Shout out April, I miss you. Si Tukay tumatawag. Nung pagsagot ko ng phone, nag-hysterical siya. Kasi yung isang friend namin, binreakan daw ng jowa, tas gustong magpakamatay, yung yung dorm niya is high-rise na building. High-rise na building. So, syempre, natakot kami kasi baka tumalon siya. Parang tas nung time kasi na yun, yung friend ko kasi na yan, si April, hindi siya nang paprank ng mga ganong klaseng joke. Hindi siya ganon. As in, it's a bad joke talaga for her to say something like that. Sabi ko, asan kayo? Pupuntahan ko kayo, ganyan. Andito kami sa Pinaval Starbucks, bilisan mo, ganyan. Nagbihis na ako. Tapos yung bihis ko pa noon, very pang bahay lang, girl. Kasi sobrang nagmamadali na ako. Kasi natatakot din ako para dun sa friend namin. Kasi yun talaga, proven naman talaga na mahal niya yung jowa niya. And it's a very, very real possibility na magpapakamatay siya dahil sa jowa. So, super takbo naman ako dun sa Starbucks, ganyan. Pagdating ko nandun sila, nagwawala yung friend nga namin na binrika ng jowa. Tapos nakakahiya na kasi pinagtitinginan na kami dun sa Starbucks. Tapos sabi ko, teka lang, kalmahan lang natin. Sa labas kaya muna tayo. Hindi, dito ka lang, kami na dito. Tapos dumating pa yung isa naming friend na tinawagan din nila, ganyan. Kasi nung time na yun, magkakalapit lang kami ng dorm. Along Dapitan, Pinoval, yan yung mga mga dorm namin. Tapos, ayun, hindi, dito ka lang, Pam, saglit lang, lang namin, pakalmahin lang namin sa labas, ganyan. So, at that time, parang weird na, bakit kailangan maiwan ako? Ganyan. Tapos, sabi ko, sige, sobrang, talaga, kung nandun ka, tapos nakikita mo kung paano siya mag-hysterical yung friend namin, nakakatakot talaga. So, talagang, nilabas nila, ganyan. Wait lang, ganyan. Dito ka lang, bantayan mo yung table natin. Sabi, okay, sige, pulang ako dun, hinintay ko sila, ganyan. Pagpasok nila, may balloons, may cake, happy birthday! Sabi ko, baka malaki kayo, hype kayo, nakaka-stress. Sabi ko, ayun, tas right on, umiyak ako dun. Kasi kasi buong araw, I spent the whole day thinking na walang may pakialam. Tapos, ayun, happy birthday, may dalang cake, may balloons, tapos kumanta sila doon, ganyan. Tapos, sabi ko, wait lang, nag-away ba kayo ni Hindi, ayun siya, tapos pumasok si jowa, ayan. Tapos, ayun, kami, kumain kami sa Starbucks, ganyan, kape, nagkwentuhan, gano'n. Memorable yung birthday. Sa sobrang memorable nun, yung isang scene sa second book ko doon nakabase. Merong isang scene sa second book ko na doon nakabase yung kaya, nakakatuwa, super memorable nun. Kasi talaga, very real housewives drama yung nangyari doon. Galing naman ni ating nag-hysterical sa Starbucks. Oo, talaga. As in, hindi ko talaga kaya yun. As in, promise, talagang bigay na talaga yung dignidad. Talagang dinown na talaga yung dignidad nung time na yun para maipush lang yung birthday surprise, which is, I appreciate talaga sobra. One of the most memorable yan nung college. Mga surprise. Yan. Ako talaga, I love na ma-surprise ng gano'n. Yung, alam mo yung without having to ask, ganyan na pag birthday mo, bibigyan ka ng flowers, ng cake, ganyan. Yun. Bit na bit ko yung gano'n. Mayun. So, alam niya, nabigyan niya ako ng flowers and cake. Flowers and cake sa birthday. Padala niyo yan siya para di siya malungkot. Alam mo, pangiti-ngiti lang ako pero gusto ko ng flowers and cake sa birthday ko. Ayun. So, punta na tayo sa sa mga birthdays lately. Kasi, sabi nga natin, di ba, ang isa lang dalawa lang ang very bonggang birthday. Yung 18 mo, at saka yung pag-exit mo ng adulthood. Yung pagiging senile ka na nung time na yon. Anything in between is wala kang pakialam. Mostly, dahil ayaw mong tumanda, or dahil pagod ka na lang talaga. Nakakapagod. Hindi mo na maisingit yung maging masaya sa birthday mo. Oo, tsaka sobrang pagod. At saka bukod kasi doon, kunyari kasi kung kayo, kung yung mga teenagers, mga estudyante, pare-pares kayo ng schedule Kasi pare-pares kayo ng pasok. Actually. Diba? Hindi katulad ngayon na iba-iba na yung shift, iba-iba na yung pinapasukan nyo. Adult friendships are hard. Possible na hindi pa kayo nasa isang city, isang country.
'Diba? So, ang hirap-hirap tipunin True. ng mga tao during birthday. Kaya ako lately na lang kasi na yung celebration ng birthday is family na lang talaga, close. Yung tayo lang, yung kami lang. For the past ilang years, mga 2-3 years na nagbe-birthday, laging kami lang. Kami lang yung kumakain lang sa labas. Dati nga dinner pa yun eh. Ngayon lunch na. Oo. Kasi yung mga bata, pagod na ng gabi. True. So, yung mga pamangkin, baga, pagod na. So, kailangan medyo maaga-aga kayong magse-celebrate. And for me, okay lang yun. Kasi, ano lang naman ako eh, parang good company and good food. True. Lang naman ang ang gusto ko. Tsaka, ayun nga, basta masarap yung pagkain at hindi dinadabog yung kanin ko. At saka yun, kasama mo yung mga friends that matter, tapos syempre yung family. Okay na yun for me kasi ang hirap-hirap mag-schedule. Yung normal na kitaan nga lang eh. True. Ang hirap ng i-push. Kasi alam nga namang i-move mo yung birthday, hindi naman, di ba pwede. So, ano na lang. Well, siguro pwede mo siyang i-move at a certain limit of time lang. Siguro mga within 1 week. Pero yung mag-celebrate ka ng birthday ng next month na, wag naman. Oo, kasi hindi kaya ng schedule ng mga friends mo. True. Tsaka, uso na ngayon yung yung magkikita-kita kayo, tapos lahat kayo, magsa-celebrate kayo ng birthday. For the year na? Oo. Kasi, hindi kasi ang hirap-hirap ng magtagpo-tagpo ng sked. So, lahat kayo magse-celebrate na ng birthday. Tapos doon na kayo magbigay ng regalo, everything, ganyan. Ay, magandang idea yan. Sige nga. Uso na yan ngayon. Gawin kasi na yan next year. Ang hirap-hirap ng Although wala naman akong sinasabi na na wag kayong mag-celebrate with your friends kasi pagod na rin sila. Kung kaya naman nilang pumunta sa birthday party nyo, di why not? Oo, ang challenge lang naman kasi is the schedule. Yung talaga. Schedule lang talaga. Yung schedule at saka yung energy level. Yeah. Yun yung challenge. Kasi ang hirap, lalo na niyan, most of us gusto natin yung Sunday natin is parang exclusive for family. Yan. Ganyan. Rest, Tapos, ganyan. Saturday, siguro doon ka pwedeng pero hindi naman iisa lang yung circle of friends mo, 'di ba? Meron kang friends from college, friends from work, 'di ba? Hindi ang hirap nilang pagtagpi-tagpi. Ang hirap nilang hagilapin lahat in one place. Oo. One place, one time. Ayun. Pero ako din, na-appreciate ko rin naman kasi ako, ang love language ko talaga gifts. Malapit na birthday ko. Gift giving ang ko. Huy, nakakahiya ka, hihingi ko pa ng regalo sa akin. Okay, hindi na pala. Nakakaloka ka. Meron na palang magandang regalo. Okay. Oo. So, ang love language ko is gift giving. Ako receiving. Walang ganun. Walang ganun. So, ayun, yun yung love language ko. Lalo na pag nakikita ko na ayaw mong bilhin para sa sarili mo, yung mga bagay. Bilhin ko yan sa'yo. Kung hindi naman masyadong mahal, sige, I'll buy that for you. Parang gift ko na yan sa'yo. Pero rin kasi, ang lakas din kasing makahappy nun na you're giving something to a person na, ayun nga, dahil gustong-gusto niya, pero wala siyang means para bilhin, or masyado siyang nanghihinayang, ganyan. Yung pinag-isipan mo na yung regalo mo sa kanya, ganun. So, ganyan although din naman kasi parang practical na rin ngayon yung yung magbigay ka na lang ng gift check. Gift check, gift Oo, search, pero yun nga, so sobrang low effort nung ganun low effort. Pero low effort, low thought, ganyan. Pero kung naman, kung close family and friends, for sure alam mo naman kung ano yung gusto nila for their birthday or para sa Pasko na din siguro. Yan, kaya parang although gusto ko rin maka-receive ng gifts. Who doesn't like receiving, diba? Pero kung sa akin, kung celebration lang din, good food and good company, okay na ako dun. Kahit nga sa bahay lang eh. Yung basta hindi ako mainitan. Oo, true. Okay na yun. Same. Ako din hindi na ako yung katulad nung dati na gusto ko marami ako nakikitang tao sa birthday ko. Kasi for a time, nung medyo bata-bata ako pag birthday, meron akong mindset na pag maraming tao sa party ko, marami nagmamahal sa akin. Ganun. Pero that's not necessarily true. You realize it as you grow older. Yung iba doon gusto lang ng lumpia. Oo, gusto lang ng lumpia, pansit, mag-uwi ng spaghetti, ganyan. Mag-sharon ng pansit. Ayun, parang na rin, as you grow older, you realize na
quality pa rin is greater than quantity. So, ayun, ako din ganyan, bukod sa, ayun nga, yung pagod na tayo, ang dami nating ginagawa, dami nating iniintindi. Ang gusto ko na lang sa birthday ko, yung mga kasama ko dun is, sure ako na happy na nandun. Na happy to celebrate my life with me, ganyan. So, talagang mga close friends na lang, talaga yung close friends, family, ganun. Hindi naaabot ng 10 na tao, ganyan, at a time sa birthday, ganun. But, I mean, no hate, pero ano kasi, pag the older you get, the more peace you crave, the more 'di ba, parang gusto mo lang talaga yung meaningful relationships na lang, meaningful interactions, meaningful get-togethers, ganyan. Hindi ka na yung para yung talagang rave na lang forever yung buhay mo. Hindi, it gets old after a time. Again, sa amin lang to, Sa amin lang to. Hindi naman namin pinipilit. Hindi na katulad nung pagpipilit dyan ng iba dyan na 500 lang daw yung Noche Buena. Hindi namin pinipilit sa inyo. Okay? Hindi namin pinipilit na yung birthday nyo is intimate lang, less than 10 people lang. Kung gusto yun ng party, go. Mag-party kayo. Kalayaan nyo yan. But ito, sinishare lang din namin is yung realizations namin as we grow older about birthdays, ganyan na hindi na siya kailangan na super grande, super bongga, super show off. Ganyan, yung lang talaga, yung kasi nag-iiba din yung kinikrave mo sa sa interactions mo as you grow older. Hindi na dyan yung hindi ka na para sa mga surface level usapan, mga how do you call that? Superficial? May mga merong word for superficial talk na di ba, ano yung opposite ng deep talk? Shallow talk ba ang tawag doon? Parang meron small talk. Yeah. You're not interested in small talk anymore. Gusto mo na pag nagpapagathering ka, yung mga makakasama mo doon is talagang may ina-add na value sa buhay mo, ganyan. So, pero again, kung gusto nyo nga ng validation from kahit sa mga hindi nyo kilala, go, sige, paparty kayo, go. Hindi, tsaka kung yun naman ang nagbibigay sa inyo ng energy, why not? Yes, kung happy naman kayo doon, go. Go, ganyan. paparty kayo, pero wag nyo na kaming i-invite. Kasi baka mainit sa bar. Joke lang. Joke lang. Baka mainit sa bar, tas walang upuan. Walang upuan. Oh my God. Tas so masikip. Like, oh my God, people. Huwag kayong tumikit sa akin. Kami yung mga tita sa bar na nakikita yung nag-i-inhaler sa gilid. Kami yun. Tapos ang judge ng mga ng mga tao. Pero yun ang natin ngayon, ang cravings natin ngayon sa mga birthday. I think ako ngayon, yun lang ang ko. Kumain lang ng masarap. Yun lang ang ko. What about birthday gifts? How did it change for you over the years? Syempre pag pag bata ka, gusto mo pag birthday mo yung madami lahat magbibigay sa iyo. Tapos yung parang once mo lang pwedeng hingin, yung mga ganon na mga malalaking purchases kasi birthday mo naman. Ngayon kasi dati nung bata ko, in-expect ko na yung people would give gifts to me. Kasi siya birthday ko bigyan niyo ako ng regalo. Ako ang bida ngayon, 'di ba? Ako ang star ng Pasko. Nagaluhan niyo ako. Gumastos kayo ng perang pinaghirapan niyo para sa akin. Pero ngayon, hindi na ako ganun. Kasi, although ako, ang love language ko is to give gifts, hindi ko naman din ina-expect na people would give gifts to me. Pero syempre na-appreciate ko, lalo na kapag yung very well thought out yung regalo nila sa akin. Tipong nagre-research, nag-i-stock. Ganun. Tapos yung parang feeling nila, ito parang feeling ko magagamit mo to. Yung mga ganong klaseng regalo. Hindi ko naman sinasabing wag niyo akong regaluhan, pero ang sa akin lang is hindi ko siya in-expect from others. Kasi syempre, may ma-disappoint ko, hindi niya ako niregaluhan, ganun. Pero, sobrang na-appreciate ko yung ganon na niregaluhan ako ng mga well thought of na mga gifts. So, as in talagang para sa'yo talaga. Inisip para sa'yo. Kanya. So, ang naging difference lang is hindi ko na siya in-expect from others to give, para magbigay sa akin ng regalo. Same. And then, ngayon kasi may power na akong magregalo sa sarili ko True. Kung ayaw niyo ako regaluhan, sige ako bibili.
Ako bibili ng regalo ko. Pero yun nga, lagi namang ang ending na deserve ko naman yan. Deserve ko naman yan. Bakit ako nang magtrabaho everyday kung hindi ko naman naregaluhan yung sarili ko? Once a year lang naman. Oh, once a year pa talaga. O kada merong double digit sale. Hindi. Oh my God. Siguro yun yung naging difference ngayon na hindi ko na siya in-expect from others na kasi kung hindi, okay lang Okay din. lang din. Batiin mo na lang ako. Oo. Ipag-pray mo na lang ako. Wish me well na maabot ko lahat ng pangarap ko para mabili ko yan at hindi mo na kailangan ni regalo sa akin. Ayun lang naman. Pero regaluhan nyo pa rin ako kung gusto nyo. Yun naman. Marami naman ako na-appreciate na regalo eh. Actually, same din. Kasi di ba, nung mga bata nga tayo, engrande ang party. So, syempre, engrande din ang mga regalo dyan ng mga madlang people na umaatin. So, sanay kami na, alam mo yung scene sa Harry Potter na binibilang ni Dursley, ni Dudley yung mga regalo niya. Ganon kami kalala dati na, well, ako, ganun ako kalala dati. Kasi nagbibilang ako ng regalo. Minamatch ko siya sa attendees ko ng party. Tapos, ayun, yun parang siguro as you grow older, you appreciate quality more than quantity. Katulad na sinabi natin kanina na mas na-appreciate ko. Actually, mas na-appreciate ko nga yung mga gifts na handmade. Uy, ginawa ko to para sa'yo. Ganyan. Grabe, effort mo naman. Diba? To make something for me. Tapos, ang mga na-appreciate ko talagang gifts, yung mga, this reminded me of you. Nung nakita ko to, ikaw yung naalala ko. So, binili ko siya para sa, ayun, yun yung mga gusto kong mga gifts ngayon. Pero, same din sa'yo, na hindi ko na siya ini-expect from people. Kasi ang mindset ko na ngayon, ayun nga, I don't care what you bring to my table. I own my table. I put gifts on my table. Diba? We buy gifts for ourselves. We buy gifts for ourselves. Pero kung magbigay pa rin kayo, kung gusto kung gusto nyo, magbigay pa rin kayo. Tatanggapin pa rin naman namin. We will not push it off the table. I guess lang din, proper, yung pag-manage lang din ng energy kasi na ibibigay mo sa sa lahat ng aspeto ng buhay mo eh. Like, tulad niyan na in-expect ko regaluhan niya ako pero hindi nila ako niregaluhan. Na-disappoint ka pa, 'di ba? Na kaysa enjoy mo na lang sana yung birthday mo, 'di ba? Na ayun, kung wala naman kayong pang regalo, wish them well na lang. Mag-happy birthday na lang kayo. Oo, malaking bagay na yung happy happy birthday and more birthdays to come. Yun, oo. Malaking bagay na yun kasi the fact that you took 2-3 seconds out of your life to, celebrate ours, sobrang na yun. Sobrang appreciated na yun, ganyan. Kasi kung ako, hindi naman ako magsasayang ng kahit 2 segundo sa taong hindi ko kilala eh. Ganyan na para bumati lang ng happy birthday. Pero the fact that you did, sobrang appreciated na yun. Well, on our end sa amin, ako na-appreciate ko yung sa Facebook, yung mga hindi ko naman gaanong nakakausap. Minsan, di ba? Nag-happy birthday. Nag-happy birthday sila, parang effort, ganyan. Thank you, ganyan. Kaya ako talaga pag nag-birthday greetings sa Facebook, nare-replyan ko isa-isa every year. Same. Yan, kasi nagte-thank you ako kasi talagang super appreciated yung time that pinagsama mo yung super at sobra. Super at sobra. You learn something new every day. Ayun. Yung nakakatuwa, ganyan. Kasi, di ba, effort pa rin yun kahit sabihin mo 2-3 seconds lang. Ganyan. So, ayan, mga birthday, gano'n. Namimiss ko yung mga birthday staples din sa Filipino parties, yung mga hotdog na may marshmallow. Oh my God, nakatusok sa pineapple o kaya sa repolyo. Sa repolyo, ganyan. Meron ako isang scholar, sabi niya yung ganun daw nila nung bata siya. Sa pakwan nakatusok. Ay, taray. Depende naman. Depende siguro kasi merong iba na sa repolyo nga yung iba, repolyo. Kawayan. May nakita pa ako sa kawayan nakatusok. Sa pinya. Pwede sa pinya. Pwede rin sa pinya. Parang meron pa akong nakitang queso de bola. Wow! Iba yung queso de bola at yung pakwan ha. Iba taray ng queso de bola. or baka bola lang siya na red na styrofoam. Ganyan. Oo, ganyan. Hindi ko lang napansin. Ganon. Tapos, ang pabitin. Ayan, yung palayok, yung basag ng palayok. Yung basag ng palayok. Yung pabitin, winner talaga yun. Pabitin. Yung mga staple ng Filipino birthday. Tapos, of course, clown at mascot nga. Yan. At Filipino style spaghetti with lumpiang Shanghai. At maraming hotdog na hindi kasing nipis ng Ambers. Yung hiwa ng hotdog. Grabe yung hotdog nyo sa Ambers. Parang binandolin nyo eh. Parang parang
tawag dito, meron kaming, nakalimutan ko na yung tawag sa cutter na yon sa histology, na doon kami slice ng wax para ipasok mo sa microscope. Ganun kanipis. Parang papel. Ganun. Mukha lang siyang, nakainganyo siyang tignan kasi ang dami. Ang dami. Pero pag ginanon, ang nipis ng hotdog. Para siyang index card. Nandun. Oo. Index card nipis. Siyempre, lumpia. Lumpia. Ang Nilait natin yung spaghetti. Oo. Pero sa spaghetti, winner dyan ng spaghetti ng aming mother, syempre. Of course. At syempre, ang lumpiang Shanghai. Heavenly lumpiang sa Shanghai. Ang tawag nila heavenly. Heavenly lumpiang Shanghai. Oo, ang tawag ng mga kaklase ko dyan. Heavenly. Lumpia ni Mama. True. Ayun, ang staple. So, ngayon, ang last part ng ating video today bilang time's up na. Okay. Buti nag-oras ka, no? Kasi hindi ko na napansin. Time's up na. Birthday wish. Ay! Kaso, pag sabi natin, hindi magkakatotoo. Niniwala ka pa ba sa ganun? Well, ako hindi na. So, Oo, hindi na. I make my own wishes come true. I'm my own genie in a bottle. Christina Aguilera yan. Birthday wish. Birthday wish. Ako, at this point in my life, feeling ko kasi, ang dami na, sunod-sunod yung blessings kasi lately. Tapos feeling ko ang dami ko nang na-achieve. Kumbaga, nag-i-start na mag-pay off yung lahat ng luha, pagod, pighati ko. Starting from 10 years ago. Starting nung nagtrabaho ako, ganyan. They're starting to pay off. Siguro ang birthday wish ko is yung I stay healthy long enough to reap all the benefits of my hard work. Ganyan. Kasi, alam mo na, hindi na tayo pabata. Katulad ngayon, pangiti-ngiti lang ako, pero may gout flare po ako sa left ankle. Tapos, ayan, siguro lang din, more and more na parang divine intervention na din para lumakas yung willpower ko na maging disiplinado sa health, ganyan. And yun nga, watch my health lang talaga in general, watch what I eat, parang more discipline in, mag-effort ako lalo to work out, mga ganyan, to keep myself physically fit. Kasi feeling ko mawawalan ng saysay lahat ng, 'di ba? Lahat ng sinacrifice ko before kung hindi ko siya ma-enjoy din in a state na I'm healthy enough to appreciate it. So, ayun, yun ang aking birthday wish na sana ay maging, disiplinado ako sa pag-aalaga sa sarili ko. Okay. Yan. At saka, 5,000 na Noche Buena para sa lahat ng pamilyang Pilipino. 5,000 po, hindi 500. Hindi po 500, 5,000. Yeah. Ayan, ako ang birthday wish ko is ayoko kasing sabihin siya out loud, pero for the people that know me and family, feel ko magagets nyo. Umubo pa. Sana in the near future, when I say near, around mga 4-5 months. Hindi. Months? 3 to 5 months siguro. Sana maka-move on na ako dun sa next step ng buhay ko. Alam nyo na yun? Basta, yun. Sana matanong na ako. Wala na. Ayun, kung kumain na ba ako. Ayun, yun ang birthday wish ko. And of course, yun din, good health din. Kasi parang lately nare-realize ko na, yun nga, parang yung pinaghihirapan ko, parang baka hindi ko siya madatnan or hindi mo maabutan. Maabutan, ganyan. And then, lang din, peace of mind. Yes. Grabe, saan ba nakakabili niyan? Meron bang BOGO sale ng peace of mind ngayon? Ano yung BOGO sale? Buy one, get one. Okay, you learn something new every day. Buy one, get BOGO. one ng BOGO sale ng ng peace of mind. Kasi lalo niyan, ang dami mong as you get older, dumadami din yung responsibilities kasi na kailangan mong gampanan or gawin sa buhay mo bukod sa taxes. Diba? Ang dami mong kailangan gawin basically. And in the next year, tulad ngayon, na-amaze nga ako kasi parang lately lang nag year-end party dun sa sa company ko. Grabe, parang after nung party, parang tinipon ko silang lahat, yung lahat ng team ko na,
after ma-raffle yung MacBook na hindi tayo nanalo, hindi kami nanalo ng MacBook. Tayang. After i-raffle yung huling-huling MacBook, mag-meet tayo somewhere, tapos magpipicture tayo. Tapos, napunta sila doon sa lahat kami nagpunta doon. Tapos, nung umuwi na ako, nakita ko yung picture sa bahay nung nakauwi na ako. Sabi ko, grabe, ang dami. Ang dami pala nila. And, feeling ko, hindi doon mag-e-end yung ganung kadaming tao yung nakadepende sa iyo. Kumbaga, parang part ng team mo. And, yun, parang lang, yung wisdom and peace of mind na malid ko sila in the next few years. Yun yung yun yung kasi ang hirap nung ganun na kailangan mong isipin lahat. Although hindi ko naman din kailangan isipin lahat kasi meron din namang ibang tao na pwedeng mag-isip together with me. Delegate. 'Di ba? So, ayun lang siguro ang isa sa mga birthday wish. Bukod sa matanong kung kumain ka na. Oo, at saka bukod sa pwede na namang bagong MacBook. Actually, kaya na eh. MacBook. Uy, tama naman na. May gaming laptop na siya. Gusto niya parang MacBook. Kada week na lang, merong bagong pagkakagastusan. Kada punta sa mall, mahanap ng bibili. Oo, hindi, okay na tayo. Stop na tayo ngayon. Marami na tayong nabili. For this year, mga next year na ulit ang mga bili natin. Uy, tama naman na. Hindi, blind box. Blind box. Oo, kasi may utang pa tayong dalawa. Sige. Pwede. Ayun, yun ang birthday wish namin. And I hope sa mga magbe-birthday din ng December. Alam nyo, sa ating mga birthday celebrator ng December, ang hirap-hirap, guys. True. Ang hirap-hirap kasi Pasko, New Year. Tapos, for some reason, lahat ng reunion nasa December. Hindi ko alam. Kaya punong-puno lagi ang calendar ng December. Kaya sa ating mga December babies, ang hirap-hirap din mag-schedule ng birthday party kasi nga halos lahat is engaged na to either mga reunions, mga family reunions, mga company Christmas party, Christmas parties. So, ayun, magkain na lang tayo sa labas. Kain na lang tayo masarap. Kain na lang tayo masarap mga December babies. Okay, bawi tayo next year sa Bawian natin ang mundo sa January. Oo, true. So, ayan. Ayan. We hope that you enjoyed this episode and learned something from us as well. Ganyan, lalo na yung mga realizations about, about life, about growing older, about changing your mindset, ganyan. Correct. Especially around your birthday, ganyan. It's not, parang, ako kasi personally, hindi na ako na-offend sa aging component ng birthday kasi ang aging naman is part of the natural process. Parang having another birthday just means you didn't die. True. Yun lang naman yun, hindi ka namatay. Buhay ka pa for another year, may one up. May one up ka. Yung red na mushroom, 'di ba? Lumaki ka. Tapos, 'di ba? Meron ka ng pambato ng si Mario, 'di ba? Powers na siya. Yung kulay orange na fireball. Ayun. So, di ba, parang, siguro, i-mindset na lang natin na growing old is a privilege kasi not everybody gets to, grow old, di ba? So, ayun, na maging na lang tayo, pulutin na lang natin yung wisdom ng mga hinanakit natin sa buhay, ganyan, and we just get better every day and have fun. There's nothing wrong about being an adult and being excited about your birthday. Meron kasing iba na nag-birthday shame eh. Na ang tanda mo na, ganyan, excited ka pa sa birthday mo. Wala ka pa kailan. Pakailam mo. True. Sana ikaw hindi ka na mag-birthday. Joke lang. Ayun, enjoy nyo yung birthday nyo, guys, kasi sobrang blessing yan. Blessing. So, True. Enjoy it with your loved ones, with your friends, and most importantly, enjoy it within yourself. Corrected by. Ayun. Corrected by. Kala ko meron taong Ted by ang pangalan. Corrected by. Okay. Sorry, at correction tape. So, ayun. With that, we are ending this birthday special episode. Yes. Thank you so much for listening. And then,
comment kayo dyan. Mag-happy birthday kayo sa amin. Yeah. In the first 2 weeks ng December, ay birthday naming dalawa. Ayan. So, bahain nyo ng birthday greetings Birthday yung greetings section. yung comments. Yeah, magpadala kayo ng virtual spaghetti, virtual Shanghai, virtual cake. Ganyan. True. Ma-appreciate namin Ma-appreciate yan. Any namin engagement, ma-appreciate namin. At syempre, huwag niyong kalimutang i-share sa inyong mga friends and family itong two-piece chicks na ginagawa namin. I hope makarating siya sa iba't ibang mga tao. And kasi ang gusto lang naman talaga namin dito is makahanap kami ng mga tao na nakaka-relate sa mga pinagdadaanan namin ganyan. Because we're all in this together. One ginger, better make it and we see it. Walang alam na lyrics. We're all in this together. Oo. Pero yun, i-share nyo yan sa friends nyo para happy tayong lahat. Okay? Yes. With that, we're ending this episode. Thank you so much for listening. See you sa next. Bye!